Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nakuha nga dito ni Annalyn ang cellphone dito ni Zoe at hindi nga niya nasagot ang tawag dito ni Doc Carlos. Kaya naman nakasalubong dito ni Doc Ray itong si Zoe at agad niya itong tinanong kung saan nga ito galing at kung bakit iniwan niya ang kanyang pasyente. Hanggang sa tinawagan nga dito ni Doc Carlos itong si Doc Ray at tinanong kung kasama ba dito itong si Annalyn. Agad naman sinabi dito ni Doc Ray at ibinigay ang kanyang cellphone at nagkausap naman itong si Zoe at si Doc Carlos. Agad naman sinabi dito ni Doc Carlos na nasa Apex nga daw itong si Annalyn upang magpaimbestiga tungkol sa kanya. Dahil nakakahalata na nga daw itong si Annalyn na nagsisinungaling itong si Zoe. Hanggang sa dali-dali namang bumalik itong si Zoe kung saan niya iniwan ang kanyang cellphone. Ngunit hawak na nga ito ni Annalyn. Agad naman pumigil itong si Doc Yola at Doc Joanne nung susugurin na sana dito ni Zoe itong si Annalyn. Ngunit napigilan naman dito at agad na hinabol at tumakbo si Annalyn papuntang taas. At agad naman na napatawag itong si Moira. Sinagot ito ni Annalyn at narinig niya na hawak nga dito ni Moira itong si Lolo Pepe at meron nga daw silang plano upang maisagawa itong pagpapahirap nila kay Lolo Pepe. Agad na bumalik nga itong si Zoe at hinarap niya itong si Annalyn hanggang sa sinabi dito na nabisto na nga daw niya dahil hawak na nga dito nila ni Moira itong si Lolo Pepe. Na-stress naman itong si Zoe kaya agad tumawag ito kay Doc Carlos. Gagawa nga daw ng paraan itong si Doc Carlos upang hindi na nga mangingialam pa itong si Annalyn. At doon naman sa mansyon dito nila Lynette ay tagumpay naman na nakapasok ang inutusan dito ni Moira na isa sa kasamahan dito ni Baladja na si Dax at nagkuha pa ito ng isang kasama upang maisagawa dito na papahirapan itong si Carlos Binetes dahil wala daw itong naiaambag kay Moira. Ngunit nalaman naman dito ni Dax na nag-iisa lang pala itong si Lynette sa bahay. Kaya muling tinawagan ni Dax itong si Moira at agad sinabi dito na mag-isa lamang daw itong si Lynette. Kaya ito lamang daw ang kanilang papahirapan at ipapalabas na nagnakaw nga daw sila. Hanggang sa natakot naman itong si Lynette at pumasok na ito sa isang kabinet. Ngunit nahuli pa rin siya dito ng mga lalaki. Agad na sinuntok ang kanyang sikmura at pinahirapan. Mapupuntahan pa nga ba dito ni Annalyn ang kanyang ina na ngayon ay nasa panganib nga itong si Lynette. Samantalang ito namang si Chang Susan at Josa ay nakakahalata nga na parang may tao nga daw sa labas. At umalis na nga ang mga ito. Maisipan nga ba dito ni Chang Susan na bumalik sa bahay nila ni Lynette? Samantalang, ano nga bang gagawin dito ni Carlos upang mapigilan itong si Annalyn sa kanyang pag-iimbestiga dito kay Zoe? At nalaman na rin dito ni RJ at ni Giselle kung ano nga daw ang pakay dito ni Moira kung bakit nila tinago ang kanilang ama. Kaya naman, naisip dito ni Giselle na naghihiganti itong si Moira. Kaya ito ang dapat nating aabangan bukas dito lamang sa Abot Kamay na Pangarap. Maraming salamat sa inyong pagtutok at pakikinig dito lamang sa aking munting channel.